So push start button din siya mga kapandit. So ayan o. Ayan. So start natin. Back brake. Ayaw. Okay. So yan mga kapandit, pag ganyan, meaning either yung ano mo, yung keyless, yung ano mo, yung remote key mo, paano na siya, pa drain or low bat na, no? So kung nakita nyo yung mga ano, video natin, so pwede natin ito itapat dyan sa ano, itong ano natin, immobilizer key. So itapat natin dyan sa start button, tapos start natin. Ayan mga kapandit. Ayan mga kapandit. At ayun na nga mga kapandit, so magpapalit tayo ng baterya ng K-Fab ng Toyota Rush. So kailangan lang po natin ng flat screw. So and then we have our 3 volts battery na CR2032. So ayan, so check lang po niyo yung ano, yung before kami palit ng baterya ng K-Fab, check niyo kung ano ang kailangan na baterya or yung ano niya, yung model ng baterya. So makikita nyo dun sa ano, sa manual ng sasakyan. And then of course our K-Fab. So sa ngayon pag ano ng K-Fab, so makikita nyo mga kapandit, may ano yan, may konting slot yan. So dyan po natin ipapry yung ating flat screw. So hawakan lang po niyo. So yan, hawakan lang po yung ano, K-Fab. Tabi lang natin yung ano, baterya. So parang ipaikot niya po. So yan, pag-ikot ng pag-pry ng ano natin. So yan, pag pop out niyan or pop out ng ano, so yan. So pwede niyo pong i-pry din sa gilid. Kaya yan mga kapandit. So ingat lang po. So tandaan lang po ng pag pop out open ng ano natin, ng K-Fab. Yan. So yan, tanggal na po yung ano natin. Yan pa mga kapandit. So natanggal natin. And then so hakan lang pa niyo yung K-Fab, tapos i-pry ulit natin tong baterya. So facing the positive, no? Kikita nyo positive. So pry lang. Ayan. So tanggal na siya. Ayan. So ayan mga pandit. So ito yung ito po yung CR2032 na baterya. Yan, no? CR2032. So make sure check ninyo 3 volts. Yan mga pandit. So CR2032 na 3 volts battery ng K-Fab natin. So i-check din natin mga pandit, no? I-check natin sa ano, yung itong luma tsaka yung bago. So check natin kung baka hindi sa K-Fab or hindi sa battery, baka sa K-Fab na talaga. So check natin yung battery with the use of our multi-tester mga kapandit. So kuha muna tayo yung multi-tester mga kapandit. At yun po mga kapandit. So mayroon tayong ano, multi-tester. So tsaka yung ano, multi-tester, tsaka yung luma, tsaka yung bago nating baterya. So ayun mga kapandit. So tanggalin muna natin itong ano, bagong baterya. Ayan po mga kapandit, natanggal na po.
So mga kapandit, ito yung luma, ito yung bago mga kapandit, yung bagong binuksan natin. So check mo lang yung positive, itong positive, lagay mo dito sa taas. Yung baba naman is the negative. So okay. So yan mga kapandit. So makita mo dun sa may 1 volt na lang yung yung itong lumang baterya. So whereas dito yung bago mga kapandit, so makita mo meron siyang 3.2 volts. Okay, so again mga kapandit, so itong luma meron na lang siyang 1 volt. Ayan. And itong bago, of course 3 volts siya. So meron siyang 3.2 volts. Okay, so yun mga kapandit. So meaning to say, so masisiguro natin na ang problema talaga ng K-Fab is itong baterya lang. Okay, so mas mainam na rin na ma-check din natin yung condition ng battery when it comes sa kanyang voltage. Okay mga kapandit, so tabayan yung mga kapandit. And mga kapandit, so out with the old na tayo. So we have the new battery now. So yun, pag nito is same pa rin, no? So kung paano nyo tinanggal, yung pag pa rin. So ngayon, hawakan mo lang itong K-Fab. So makikita mo rin mga kapandit, so nag-iilaw. So that is an indication, good indication na gumagana na yung natin, K-Fab. So hopefully pag i-operate na natin doon sa sasakyan, so when it comes sa kanyang door and sa sasakyan, so mag-start na siya and mag-open na yung door without using the key. Okay, so yung mga kapandit, so nahin natin yung sa gilid. Okay, and yan mga kapandit. Okay, so then makita mo may ilaw pag pinipisil mo yung button. Okay, so that is an indication na okay na yung baterya ng mga kapandit. So yan mga kapandit. Okay, kanina wala, hindi mo makita yan So check natin mga kapandit, try natin dun sa natin sa Toyota Rush natin. Okay, so yun mga kapandit, try na natin itong itong pinalitan ng baterya, itong Toyota Rush. Okay, so yun, okay, maano na siya mga kapandit. Ayan. Okay, close. Okay, open. Ayan mga. So yung dati mga kapandit is kailangan pa natin itapat ito sa sa start button. So ngayon lagay natin dito sa Okay, then we go start. Okay, ayan mga kapandit, so okay na siya mga kapandit. Okay, so ayan, baterya lang yan mga kapandit. So at least na share natin mga kapandit ang pagpalit ng baterya, 3 volts battery ng K-Fab sa ating Toyota Rush. Okay, so kung maano nyo upload tayo ng dati is yung sa hybrid na Toyota K-Fab. So ngayon naman Toyota Rush, kasi para lang malaman ng kasi iba-iba kasi may pagkakaiba konti yung mga K-Fab. So para lang malaman niyo mga kapandit, so yung especially yung mga may Toyota Rush, so pwede na kayo mag DIY sa ninyo, sa sasakyan niyo kung
mangyari na mag-lowbat yung K-pop ninyo. Okay, so tabayan ng mga panit, sunod natin mga mga upload. So dito na muna tayo magtatapos sa sa ating content. So I hope may natutunan kayo, and I hope na supportahan nyo the Car Panit TV, and see you sa mga uploads natin. Bye bye muna mga panit. So ciao.